Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Dating Senador Ralph Recto posibleng kasuhan ng plunder at malversation ayon kay Retired Associate Justice Antonio Carpio. Posible manong maharap sa plunder at technical malversation si Executive Secretary Ralph Recto kung magpasya ang Korte Suprema na iligal ang paggamit ng Bureau of the Treasury ng 167 billion trust funds para pondohan ang mga flood control projects na malinaw na naging pugad ng korupsyon. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, binubuo ang halaga ng 60 billion mula sa PhilHealth at 107 billion naman mula sa PDIC, at dahil sa mga pondong ito na ituloy umano ang mga proyektong flood control kahit na may malinaw na legal restrictions ang paggamit ng naturang pondo. Ipinaliwanag ni Carpio na dalawang probisyon ng konstitusyon ang posibleng nilabag nito. Una na ay ang hindi maaaring ilipat ang appropriations maliban kung ito ay mula sa savings at sa ilalim lamang ng kapangyarihan ng Pangulo. Pangalawa, ang mga special funds mula sa buwis gaya ng sin tax revenues ng PhilHealth ay maaari lamang gamitin para sa itinakdang layunin nito. Kaya't kung tuluyang ideklara ng Korte Suprema na iligal ang fund transfer, posible umanong pasok sa kasong plunder dahil sa serye ng paglipat ng pondo mula sa PhilHealth at PDIC. Hindi naman nakapagpigil at tila may matinding hamon si Malu Tiquia kay Retired Supreme Court Associate Justice Malu Tiquia. Hinamon si Carpio matapos ang desisyon ng Supreme Court patungkol sa 60 billion ng PhilHealth. Direktang hinamon ni Tiquia ang retiradong Associate Justice Antonio Carpio na magsampa na ng kasalukuyang kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng issue. Ang hamon naman ni Tiquia ay kasunod ng mga naunang pahayag ni Carpio laban kay Recto sa isang panayam at sinabayan pa ng paglabas ng hatol ng Korte Suprema na nagsabing ang naturang paglilipat ng pondo ay may grave abuse of discretion. Ayon pa sa desisyon, ang pagbabalik ng 60 billion ay isasagawa sa pamamagitan ng 2026 national budget at ito ay agad na ipatutupad immediately executory. Sa gitna ng makasaysayang ruling ng korte ay tila lalo pang umigting ang panawagan ng ilang sektor para sa pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa umano'y iligal na paggalaw ng pondong nakalaan para sa serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito po, pag-usapan natin itong si Batman ha. Naku, matindi pala ito. Sabi ko na eh. Dudang-duda ko dito bakit sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos nitong si Batman na ito. Meron palang tinatagong dumi sa dilim. Batman talaga, oh. Pakinggan natin. Pinabulaanan ni dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Ayan, so yung 167 galing sa PhilHealth at sa PDIC inilipat. Okay? Kasi po bawal yun. Kung saan intended dapat yung pera, doon mo gamitin. Kung saan sinabi ng batas, yan ang napag-usapan, yan ang napagkasunduan, yan ang napirmahan, dyan mo gamitin. Hindi ka pwedeng lipat ng lipat. Ha? Pala desisyon itong si Recto. Saan yan dinala? Pakinggan natin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Plunder ang kaso niyan. Kulong po yan. Sige, plunder at saka technical malversation. Technical malversation is a situation where the law, there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse.
And that's the law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You use it for flood control. Yun ang matindi ron. So, sa PhilHealth dapat, inilipat. Okay? Illegal po yun. Criminal po yun. Kahit na hindi kinulimbat kahit piso ni Recto. So, technically, yung paglipat mo lang, bawal yan. Diba? Kahit wala kang ninakaw. Kahit zero. Pero ang nakakapagtaka dyan, bakit sa PhilHealth dadali mo sa flood control? Yung mga ganong klase. Ano ang motibo mo? Anong purpose mo? Sino, kung hindi ikaw magnanakaw, sino, bakit mo nilaan dyan? At sinong amo mo ang pinagsisilbihan mo para nakawin dyan? Yun ang nakakapagtaka roon. Kasi di ba, kita naman natin, ang daming nawala sa PhilHealth. Lipat dito, lipat doon, lipat dyan. Pambira. Bakit PhilHealth pa kinuhanan nyo? Sa bagay, madaling nakawan itong pagproyekto ng DPWH, pagpatungkol sa flood control, madaling nakawan eh. Hit din ni Carpio, walang excess funds ang PhilHealth at tanging ang Pangulo lang ang maaaring maglipat ng savings ng mga ahensya. If you talk of excess, that means you don't need it for that year. But so many hospitals have not been paid. So many private hospitals are closing because PhilHealth hasn't paid them. Ayan. At unang-una dyan, dapat pag yung excess lang ang pwede ilipat, ang punto niya. Anong excess? Yung hindi mo kakailanganin within 1 year. Okay? Pero kulang na nga eh. Sa katunayan, dapat pa nga dagdagal natin sa PhilHealth. Dahil dyan po talaga bagsak ang Pilipinas. Ang dami pong punta po kayong public hospital. Ang dami pong nangangailangan ng tulong. Kaya, alam nyo, nakakaasar talaga na yung pinagkukuhanan nyo pa ng nakaw galing PhilHealth. Na ang nakataya dyan ay buhay at kalusugan ng taong bayan para ka lang makabili sa Forbes Park. Na instead na sana ang pinoproblema na lang ng Pilipino ay yung kanyang sakit, paano siya magpapagaling, poproblemahin mo pa yung pambayad dahil walang suporta ang PhilHealth, yung pambayad sa ospital. At maraming ospital at maraming doktor hindi na nababayaran ng PhilHealth. Kaya yung iba ayaw nang tumanggap ng PhilHealth, naiintindihan po natin. Tapos nakawin kasi pambibili sa Forbes Park. Tapos kukuhanin lang ng asawa, kukuhanin ng bayaw, kukuhanin ng anak, kukuhanin ng pinsan. Bastos no? Di ba? Recto, ba't ka nagpagamit? Yun ang tanong dito. May tinatago ka pala. Pero ayon sa dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary, walang kinalaman ng DOF sa flood control projects. DPWH daw ang may accountability sa mga proyekto. Ang papel anya ng DOF ay pataasin ang national revenue at bantayan ang mga utang at deficit ng gobyerno. Ayan. So tingnan natin, kailangan maimbestigahan to kasi iba sinasabi ni Carpio, iba sinasabi ni Recto. Okay? Pero dapat maglabas ng ebidensya to si Recto. Huwag tayong papayag na sasabihin mo na lang na kasalanan na naman to ng Duterte. Yung gano'n, yung style Claire Castro, style Sandro, DDS yan. DDS. Huwag gano'n. Hindi gusto ng mga Pilipino yung ilalipat nyo lang yung katarantaduang ginawa ninyo sa mga Duterte. Magpakita kayo ng ebidensya. Even kasi yung ibang lawyer talagang katulad ni Claire Castro, yung reasoning nila hindi na parang lawyer. Kahit di ka lawyer, magpakita ka naman sana ng sustansya. Wag yung parang iyong pangangatwiran ay parang salita ng adik gaya ni Sandro. Parang salita ng tagapagsalita ng adik. Kasi talagang parang wala eh. So bigyan nyo kami. We want to see evidence. Kung naglipat ka nga, ikaw ang naglipat or hindi. Yun lang naman. Hindi natin pag-usapan dito. Kung may ninakaw ka, hindi. Saka na natin pag-usapan yan sa plunder. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin, ikaw ba ang naglipat o hindi? Pakita ka ng ebidensya. Next po tayo. Ito po, pag-usapan natin dito to si Raffy Biaso na. Kasi meron tong kalokohang ginawa. Isipin ninyo, ito ay may kaso. No? Instead na kinulong sa Munti, dapat ito kinukulong dito sa Munti. Hindi ako nagsabi niyang korte mismo.
Dapat ikulong na to sa Munti. Ha? Muntinlupa City. Ang ginawa, Muntinlupa City Jail. Ang ginawa pang mayor. Bawal to. Okay, pag-usapan natin ito. Sabi, Manila, Philippines, the Sandigan Bayan has upheld the conviction of Muntinlupa City Mayor Rufino Rafi Biason for graft over the alleged misuse of 3 million in his Priority Development Assistance Fund o PDAF in 2007 when he was a congressman. Kaya ako, talagang wala na akong tiwala sa mga congressman. Hindi man lahat. Okay? Marami ring matitinong congressman. Pero, mas maraming loko-loko. Isa to si Rafi Biason. Loko-loko. Oh. May anomalya. 2007 pa lang Kaya ako, masyadong kapangyarihan ang inilalagay dito sa mga congressman. Dapat maayos na talaga yung batas natin. Matindi po talaga. Ipapakita ko sa inyo na ano meron ng congressman. Dapat mag-iingat po tayo sa pagboto natin. Lalong-lalo na po sa congressman dahil because they are so powerful pagdating sa pera. No. In a 33-page resolution promulgated on November 5, a copy of which was released only yesterday, the court's itong November lang to, Special 7th Division said, the prosecution panel of the Office of the Ombudsman was able to present sufficient evidence to establish Biason gross and excusable negligence which permitted the misuse of the PDAF or pork barrel. Mana pala ito kay di ba? Sino ang pinagbawal itong pork barrel Bawal ito. Pero ang sinong tinaguraang pork barrel king ngayon? Hindi ako nagsabi yan. Si Sandro at saka si Tambi. Si Tambaluslos. Teka. Kamag-anak nyo rin ba to? Ito si Rafi Biason. Ako'y nagtatanong lang. Sandro, kamag-anak nyo rin ba ito si Kamag-anak nyo rin ba ito si Rafi Biason? To recap, the evidence established that Biason's PDAF fund was liquidated but the project it supposedly funded turned out to be fictitious. That the resolution read. So sa madaling salita, parang ghost projects. Nag-release ng pondo, pero yung pondo naging anomalya. Kaduda-duda. In short, drawing. Fictitious. Ghost projects. Yan. Ngayon lang na-desisyonan. Alam mo ba't ako nang gagalaiti? Dahil convicted na ito. Ba't pa nyo dapat ikinulong nyo sa Munti? Ginawa nyo pang mayor dyan sa Muntinlupa. Ano ba naman? Pero ito, tanong. Tanong lang to, tanong. Ito ba talaga ay nanalong mayor? Baka mamaya, ito ay Garcia elected mayor. Ayun ang kakaiba. Ay sisilipin natin isa-isa yan. Kasi nakakapagtaka naman na convicted na iboboto pa ng taong bayan. Hindi, I don't think ganyan kabobo mga taga-Muntinlupa. May mga nagsasabi nga nagme-mensahe. Ayaw daw nila yan. Paano nanalo to? Garcia. May kinalaman ka na naman ba rito, Garcia? Next po. Biason and his co-accused detained businesswoman, tropa pala ito ni Janet Bapoles, Dennis Cunanan and Maria Rosalinda Laksamana of the Defunct Technology Resource Center and private respondent Evelyn De Leon, president of the were convicted of graft and sentenced to serve from 6 to 8 years. Convicted. Graft. Sa Tagalog, magna. Magna natin paano? Kung ano man technical na ibig sabihin yan. Ginamit yung pera sa hindi dapat pinaggamitan. Simple. Sa Tagalog, magna. Kamag-anak to. Bongbong, kamag-anak nyo ba to? Baka ito ay Rafi Biason Marcos. Kayo nagtatanong lang Were sentenced to serve from 6 to 8 years of imprisonment. Aside from being perpetually disqualified from holding public office. So 6 to 8 years. Ito ba hindi kikilusan ng ombudsman natin ngayon? Tingnan mo yung Congress. Yung Congress ngayon, napakabalat sibuyas. Post lang ni Kiko Barsaga. Sinuspindi. 60 days. Ito dapat kulong. Dapat ito'y nakakulong. Hindi galing sa akin yan Galing sa korte. Dapat ito'y nakakulong from 6 to 8 years. Ayan, sabi po yan ng Philippine Star. At dapat hindi na nakakatakbo. Garcia, ano ka ba? Bakit nakatakbo ito?
Yung 3 boto ng Duterte Youth Party List, panalo. Top notcher, 3 upuan. Hindi nyo pinaupo animal. Bakit ito convicted? Hindi na dapat pwedeng tumakbo. Ever. Kahit kailan, hindi na dapat pwedeng tumakbo. Garcia, bakit nakatakbo? Alam mo kasi wala tayong problema sa batas. Nagkakaroon tayo ng problema sa batas pag hindi patas ang tingin. Dapat yung bawal sa Duterte, bawal sa Marcos. Yung bawal sa pink, bawal sa pula. Bawal sa green. Yung pwede sa Marcos, pwede dapat sa Duterte. Kaya ang tanong ko dito, Garcia, asan ka? Ang daming dapat makaupo, hindi mo pinaupo. Yung talo, ipinanalo mo. Hindi lang, ano pa ba yung isang, hindi rin nila pinaupo bukod sa Duterte Youth Party List? May 3 upuan yun, 3 congressman, tinanggalan mo ng trabaho. Binoto ng taong bayan, may mandato ng taong bayan. Ano, Garcia, kakalampagin kita rito, Garcia. Ba't ito naging mayor? Eh, imbis na nakakulong. Sino pa ba? Sino pa yung isa? Alam mo tayo, wala tayo ditong palapanigan. Doon lang tayo. Ngayon, pag sinabi ng korte, di ba? Inosente si Biason. O di okay lang. Pagka, ando doon, mataas of the moment eh, oh. Yan ang sinabi, 6 to 8 years. Diba? Ganyan din kay Bongbong Marcos. Kaya ako, minsan nawawala na ako ng gana eh. Anong sabi? May utang to, may estate tax na hindi bayad si Bongbong Marcos. Final and executory. Ang laki nun. Kung di ako nagkakamali, nasa billion yun eh. I'm not sure exactly kung magkano. Pero kasi binablog ko yung dati, kaya alam ko. Final and executory. Korte po nagsabi. Same thing dito kay Biarson. Korte nagsabi. Ano nangyayari sa Pilipinas? Diba? Yan lang ang nagiging issue natin eh. Ano, marami pang kasunod to. Pagka ito'y talagang hindi to nagkaroon ng sustansya. At patuloy yung sisilip-silipin lang. Yung patungkol sa Duterte, yung Dolomite Beach, etc., etc., si Kiko Barsaga, yung mga ganyan, pero yung mga ganito, tahimik kayo. Hindi po namin kayo tatantanan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi namin kayo tatantanan. Dapat po ang batas, patas. Ito, pag-usapan muna natin itong mahiwagang bridge na ito. Pwede natin ito pangalan ng London Bridge. Hindi po babagsak yan. Sa Davao po yan ginawa eh. Okay, so merong merong balita. Di umano, muntik madisgrasya dito si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan natin. Bubuksan na sa publiko ang Bukana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coast. Ang lintik, no? Ang ganda! Ay, alam mo, inaantay naming bridge? Yung Samal Bridge. Naku, maganda ron. Kahit kami pinapasyal doon ng maraming salamat sa KOJC, sa SMNI. Dumadaan kami doon. Roro pa lang. Saglit lang yon. Pero ginagawa ng bridge. Pero bago tayo pumunta ron at habang inaabangan natin yon, eto muna tayo sa bridge na to. Napakaganda. Ang tindi nito. Malupit. Talong-talo talaga ang mga nandito sa Metro Manila. Sige, tuloy. Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Sa 15 nila bubuksan. Hindi importante kung kailan nyo bubuksan. Ang tanong, kailan niya na-conceptualize? Sino ang gumawa niyan? China. Meron bagong tandem. Si Bongbong at saka sa China. December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ayun, so yun ang ibig niya sabihin, gagawin na sa December 15 at matatapos sa 2027 all the way. So madaling salita, ang pinapalabas nito kanyang proyekto. Hindi man lang niya babanggitin dito, ito ay panahon pa ni Duterte. Proyekto po ito ni BP Sara. Excuse me po.
nakikipag-deal ba ang China kay Bongbong? Hindi, yung totoo lang. Huwag nga tayong maglokohan. So ito hindi proyekto ni Bongbong. Isipin mo, walang proyekto si Bongbong. Ha? Kasi ito'y credit grabber lang eh. Inaangkin niya nang dahil sa kanya. Kaya ito matatapos. Hindi, kahit wala ka, kahit hindi ka nabuhay sa Pilipinas, Bongbong Marcos, tapos yan. Ang punto dito, wala kang proyektong ganyan, tapos bigla-bigla, sa Davao merong proyekto ka? Sa buong Pilipinas, wala kang ganyan eh. Sino maniniwala na kaisa-isa mong proyekto na ganyang kaganda, na bridge, na infrastructure, sa Davao mo pa gagawin? Naku, huwag tayo maglokohan. So, ang one and only project mo, sa Davao pa? Bongbong, talagang yung utak mo sunog na. Huwag nyo nga kaming niloloko, Bongbong Marcos. 2.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Yan o, 500 kilometro. 500 kilometers. Matindi yung proyekto na yan. Huwag na natin paglayo-layuin eh. Hindi po arok ni Bongbong Marcos yung ganyang klaseng proyekto. 500 kilometers na proyekto. Yung Ilocos Norte nga hindi nila maayos. Aayusin pa nila yung Davao. Huwag na tayong maglokohan. Hindi kayang abutin ng utak yan ng adik. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Ang sarap magmotor dyan, o kaya, yung hataw-hataw ka ng kotse dyan. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang debarment ng China Communications Construction Company at 2011 pa. Kaya nga ang sinasabi nila, kaya ito ay proyekto ni Sara, wag nga tayong mag-ano-ano dyan. Di umano, yan ang sabi, 2011 pa. Okay? In short, hindi ito kay Bongbong Marcos. All the more, China pa. Si Bongbong pro-China? yung designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo din ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang 6 pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank ng mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pumirma ng 15 billion kung magkano man yan? Si PRRD. Alam mo, meron kasi akong ganyang kaibigan. Alam ko makaka-relate kayo dito. Yung lahat na lang ng meron ako, aagawin. Oo, yung pati style gagawin. Nagkaroon na kayo ng kaibigan ganyan. Gagayahin lahat. Diba? Nakakaasar. Tapos, kunwari, una niyang idea. Lahat kukuhanin. Sabi ko nga, kunin nyo ng lahat sa akin. Huwag lang siya. Naging kanta. Joke lang po. Kasama ang China noong 2019. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao. Para sa agenda ay... Yan. Itong dito, ito Bongbong Marcos. Itong sabi nila, okay, pinayuhan to si Bongbong Marcos. Di umalis ka agad dyan sa Davao City. Bakit? Stricto po sa adik dyan. Madidisgrasya ka dyan. Muntik na nga daw to madisgrasya dito. Kasi baka mamaya, nagpag-iingat tayo kasi sa lahat ng syudad sa Pilipinas, sensitive ang Davao sa adik. Delikado ka dyan. Baka mamaya merong naiwan sa bulsa. Yung almusal mo. Baka naiwan mo, Bongbong Marcos, yung almusal mo, yung sabi ng kapatid mo na si Amy, iba yung almusal mo. Baka may naiwan dyan. Ayari ka. Madidisgrasya ka dyan. Oo. Kaya mag-iingat ka ng punta-punta sa Davao. Delikado. Medyo yung damit mo, papalaban mo ng maayos. Ang masama nito, ito. Baka may nalaglag na buhok. Si Bongbong dyan. Maraming nag-aabang. Gustong-gustong kuhanin yung buhok nito si Bongbong Marcos. Kaya dapat, Bongbong, nagsombrero ka. Nagtingin-tingin ka ba sa paligid? Kung may nakita kang baka may sniper dyan. Mukha pa naman yung buhok mo, naglalagas na. Delikado. Mapa-hair follicle ka dyan. Wag. Of all places in the Philippines, wag mong lolokohin ang Davao patungkol sa drugs. Delikado ka dyan. Ito po, next topic po.
Ito po, tingnan natin. Ito yung pagdating ni Bongbong Marcos dyan sa Davao. Sinalubong siya. Talagang nagkagulo yung tao. Sinalubong siya. Alam mo, namimiss ko na yan, ha? Yung sigaw na puro Duterte. Duterte. Isipin mo, ikaw ang dumating, ang sigaw ng tao, Duterte. Baka mamaya si Sara pumunta ng Ilocos Norte, ang sigaw doon, Duterte rin. Di ba? Huwag kang punta ng punta sa teritoryo, tapos ang dami mo namang gwardya. Hindi ka talaga gusto ng tao. Kung sa ibang lugar nga, papakita ko sa inyo mamaya, ayaw na ng tao ng taong bayan kay Bongbong Marcos sa Davao pa. Tingnan mo. Ang sakit sa puso niya, no? Ang balita ko dito, marami daw dalang gwardiya si Bongbong Marcos. Marami rin siyang for his protection naman. Normal naman 'yun sa isang presidente. Balita ko marami rin siyang dalang barbero for the protection of the hair. Lang 'yon, nakabantay lang 'yon, Para kasi pag may nalagas na buhok, may nalaglag, kailangan pupulutin agad 'yon. Pupulutin 'yung kahit malakas ang hangin ng helicopter, pupulutin agad ng barbero 'yon. Kakatiwala nila katiwala nila 'yung barbero ni Bongbong Marcos. Dahil sa lahat ng pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos, more than proteksyonan niya yung asawa niya, mas pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos yung buhok niya. Kasi delikado siya. Pag may isang balbas man lang na lagas, yari si Bongbong. Ako hindi, ito sabi, ito dyan sa Davao, na-experience namin dyan. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras, nakalimutan ko na. Pero maagang nightlife dyan. So dapat siguro si Bongbong Marcos wag na dyan magpagabi. Una nga, baka makuha yung buhok niya. Pangalawa, walang nightlife dyan. Baka dyan pa siyang pumarty-party. Ako yung nagpapayo lang naman, Bongbong Marcos, dahil baka yung routine yung ginagawa, baka mamaya dyan ka pa alam mo na, baka magganong-ganong ka pa dyan, mahuhuli ka talaga dyan. At saka bawal ang party dyan sa Davao hanggang madaling araw. If I'm not mistaken, ang mga bar dyan, sarado na ng 11 Kasi kami dyan Nung huli, nagpasyal-pasyal kami dyan ni Jay. Ang aga nung last call. Last call agad. Wala na yung wala nang drinks. Sasara na yung bar. So, hindi ko alam kung pumarty pa. Alam naman natin si Bongbong Marcos mahilig pumarty. Hindi natin alam Hindi natin alam kung pumarty pa. Sana kung may nanonood po tayo sa vlog ngayon ng mga taga Davao, ano pong balita ninyo? Si Bongbong ba ay pumarty pa dyan? Or baka gumanong-ganong pa yan dyan, umuwi ba siya agad? Pero yun nga, sabi ko nga, delikado siya dyan. Huwag niyang gagawin huwag ka na dyan mag-almusal. Okay? Huwag ka na dyan magpagabi kasi yung ginagawa mo sa gabi, delikado. Tapos huwag ka na rin magpaumaga kasi yung almusal mo medyo kakaiba. Bawal dyan sa Davao. Hindi po pwede. Dalhin mo na lang sa ibang syudad. Siguro sa Ilocos Norte, baka pwede yun. Pero sa Davao, bawal yan. Okay, next. Okay, from one addict to another addict. Di umano. Sabi ng atin nyo yan, sabi ng tita mo yan. And from one magna to another magna. Kasi pag-usapan natin ito mag-ama. Eto si Sandro, nagpa-imbestiga sa ICI. Pero tingnan nyo, niloloko talaga tayo nito mag-ama. Yung tatay, tinatarantado tayo dahil, kunwari, pinalalabas, proyekto niya yung bridge. Wala pong infrastructure si Bongbong Marcos. Mas lalong-lalo na sa Davao. Doon pa niya gagawin. Kaysa ipagpapagawa niya ng bridge, ilalagay niya na lang sa maleta, dadali niya sa Forbes Park. And after that, we don't know. Diba? Okay na. Kayo na mag-isip kung saan dadalhin yung pera. Ngayon, eto namang isang anak niya, lolokohin din tayo. Tingnan natin. Pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Gago. Sabog ka ba? Hindi ko alam. Titingnan nyo yung mata kung sabog to. Lahat na lang, pag nabubuking ang pagnanakaw nyo, distab. Yan ang style nila Pag nalalaman yung pagdodroga nila, destabilization. Pag nalalaman yung pagnanakaw nila, destabilization. Ang tanong, kaya nyo bang patunayan na hindi kayo addict at hindi kayo magnanakaw? Hindi naman kayo ready, wala naman kayong ginagawa kung hindi distab. Pinagsasabi nyo.
Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, So, ibig sabihin, hindi daw siya iniimbestigahan. Hindi daw siya iniimbestigahan. Siya tutulong. Una pa lang, doon pa lang eh. Tingnan mo to, niloloko talaga tayo. Kayong ICI, eto sasabihin ko na sa inyo. Inutil kayo. Ano ba yung inutil? Walang silbi. Wala kayong purpose dyan. Hindi kayo nahihiya. Yung tataas ng posisyon nyo na achieve sa buhay ninyo. Pagdating sa dulo ng karir nyo, inutil kayo. Hindi daw siya ang iniimbestigahan. Tutulong lang siya. Matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't pa ako maglalagay ng projects doon? Yun! Siya pa ang nagtanong, of all people, ikaw pa, tingnan mong gago to. Gago, adik ka? Tinatanong niya, bakit naman ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Alam naman natin sinong nakatira doon. Ikaw ang dapat naming tanungin. Bakit ka maglalagay ng proyekto doon? Di ba? Kasi, madali naman yan eh. Kung may nakalagay na insertion, di umano, sinabi, hindi ko kasi na-check na yung sinabi ni Saldico, yung ebidensya, kung saan meron siyang insertion. Okay? Hindi ko nakita. Admittedly, hindi ko nakita, hindi ko na-check kung may Davao. Ngayon, kung may Davao nga, ba't kami tatanungin mo, bakit ka naman maglalagay? Ikaw dapat tanungin namin. Kasi wag mong kakalimutan, ha? Kayong dalawang na magtsuhin, binansagang kayong pork barrel kings. Bakit yung allocation ng DPWH, kayong magtsuhin ng pinakamalaki? Ang liit ng populasyon ng distrito ninyo. Doon pa lang eh. Nakakagago na. Oh. Tapos, ang laki ng insertions nyo. Bakit hindi mo patunayan dun sa nilabas na insertion? Meron namang record dyan ng kamera. Bakit hindi nyo patunayan kung saan napunta yung proyekto na yun? Kesa i-deny nyo ng i-deny, ba't kayo nag-insert? Naka-record naman kung kaninong request yung insertion na yun eh. Oh, di ba? Talaga niloloko tayo na ito mga to.